Ang digmaang ito ay hindi nagsimula sa isang deklarasyon, kundi sa isang sandali kung kailan ang buong kalangitan ng Iran ay naging tahimik na tila patay na. Noong 15 ng madaling araw, ika-30 ng Mayo, 2026, ang airspace sa itaas ng Persian Gulf ay walang buwan. Ang dagat ay madilim na parang isang dambuhalang platong bakal sa ilalim ng manipis na fog. Mula sa malayo, walang ilaw, walang babala, at walang tuno na sapat upang gisingin ang mga Iranian Coastal Guards mula sa pagod ng ilang linggong tensyon. Ngunit sa katahimikang iyon, habang ang mundo ay natutulog, isang operasyong militar na tatawaging unang unos ng bakal ng ika-21 siglo ang pinakawalan. Sa stratosphere, ang mga B-2 Spirit ng US Air Force ay dumausdos na parang mga aninong hindi nakikita. Walang bakas nga apoy mula sa makina, walang radar reflection, at walang senyales para sa Iran upang malaman na ang kamatayan ay malapit na. Ang bawat eroplano ay hindi lamang dala ang mabunker buster bombs, kundi pati na rin ang estratehikong layunin ng Washington. Ang pabagsakin ang kaaway bago pa nila maunawaan na nagsimula na ang digmaan. Sa lobas ng dagat, ang USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group ay pumasok na sa firing position. Ang nga escort ships ay nakapaligid sa dambuhalang barko na parang sinturong bakal. Ang nga vertical launch systems sa mga destroyer ay sabay-sabay na bumukas sa ilalim ng madilim na pulang ilaw ng night combat mode. Ang mga utos ay ipinadala sa pamamagitan ng multi-layered encryption, maikli, malamig at absolutong tahimik. Ang unang takok ay hindi pausapo kundi electronic darkness. Ang mga EA-18 Growler na lumipel mula sa aircraft carrier ay naukalit sa langit ayon sa pormasyong. Ilang minuto lang ang lumipas, nabuhos silang ang bahang electronic interference na naging dahilan upang ang mga radar screen sa katimugang baybayin ng Iran ay maging puting guhit na parang winara mula sa loop. Sa Bandar Abbas at sa mga radar stations malapit sa baybayin, nakita nga opisyal na nawala ang nga signal at naputol ang komunikasyon. Ang langit ay naging isang mazengang mga multo. Bago pa makakilos ang mga opisyal na Iranian, ang unang bugso ng cruise missiles ay lumisan na sa mga berfong. Mula sa mga destroyer at submarino, ang mga Tomahawk ay lumipat ng mababa malapit sa tubig at sa mga bundok, nahahati sa iba-ibang ruta ng paksalakay. Hindi sila tumama sa mga lungsod, kundi sa mga low-altitude radars, air defense commands, fire coordination centers, at mga long-range surface-to-air missile complexes. Malinaw ang layunin ng Amerika. Bago durugin ang militar ng Iran, kailangan muna silang gawing bulag, bingi at pipi. Malapit sa isang air defense position, sa isang mataas na lugar sa baybayin, isang Iranian combat crew ang nagtangkang i-restart ang system nang dumating ang unang sipol ng misil. Sa isang saglit, isang kulay dalandan na apoy ang sumiklap at ang buong burol ay nayanig. Ang central control vehicle ay naging nagniningas na tumpok ng bakal at ang mga radar antennas ay natumba na parang mga tuyong sangga. Ang mga sundalo ay hindi na nakakilos nang tanggayin sila ng shockwave. Sa ibang lugar, ganon din ang nangyari. Ang mga radar stations na itinayo upang bantayan ang langit ay nabura sa loop lamang ng ilang minuto. Sa tactical screen ng Pentagon, ang nga pulang tuldok na kumakatawan sa matarget ay isa-isang nawala. Ang lahat ng data mula sa mga satellite, AWACS at reconnaissance aircraft ay bumuo ng isang real-time picture ng larangan ng digmaan. Para sa mga Amerikano, ito ay hindi lamang airstrike kundi isang operasyon upang lumpuhin ang nervous system ng isang bansa. Noong 4:00 ang madaling araw nang ang dilim ay nakabalot pa rin sa Zagros Mountains, nagsimula ang ikalawang bugso. Matapos mabutas ang air defense network, ang mga stealth fighters na F-22 Raptor at F-35 Lightning II ay sumalakay sa airspace. Hindi nila kailangang lumipat ng mababa upang umiwas sa radar. Pumasok sila ng may malamig na kumpiyansa dahil patay na ang karamihan sa mga matang kaaway. Sa isang airbase sa timog, ang sirena ay tumuno ng mabagal na tila hindi sigurado kung saan galing ang banta. Isang pilotong Iranian ang nakmamadaling lumabas sa runway gamit ang isang lumang F-14 Tomcat. Ilang segundo pa lang matapos itong umangat, isang long-range air-to-air missile na pinakawalan ng isang F-22 mula sa malayo ang tumama rito. Ang misil ay dumating sa nakapangingilabot na bilis, hinati ang kadiliman at ginawang bola nga apoy ang Iranian fighter sa langit.
Walang tradisyonal na dogfight. Ito ay pangangaso ng mga invisible hunters kung sino ang unang makakita. Siya ang unang magpapaputok at ang unang magpapaputok ang siyang mabubuhay. Sa mga sumunod na segundo, ang langit ay tila nagelo sa matinding tensyon. Walang nakakaalam kung saan manggagaling ang susunod na dago. Ang babala sa control panel ay kumikislap ng magulo kasama ang nakatatakot na katahimikan. Napatanto nga natitirang piloto ang isang bagay. Hindi na ito balanseng laban, kundi sila ay nasa ilalim ng isang hunting system na mas mabilis at mas advanced. Nang tangkaying lumipat ng mga eroplanong Iranian mula sa ibang bus, ganun din ang sinapit nila. Ang ilan ay hinarang sa langit, ang iba naman ay tinamaan ng mga precision bombs bago pa makalis sa runway. Sa loob ng maikling panahon, ang runway na inihanda para sa emergency sorties ay naging mawasak na semento na punong craters at baluktot na bakal. Sa dagat, sinubukan ng Iranian Navy na tumugon gamit ang mga coastal anti-ship missile batteries. Ngunit sa bawat oras na lumalabas ang isang berfong, ang maliit na thermal signal o radar wave ay sapat na upang matukoy sila. Ang US fighters sa itaas ay agad na nagpadala ng target data sa isa't isa. Ilang minuto lang ang lumipas, ang mga small diameter bombs o anti-radiation missiles ay dumating upang sirain ang berfong bago pa makapagpalipat ang Iran ng misil. Mula sa mga barkong Amerikano, ang susunod na bukso ang misil ay pinakawalan tinitira, ang mga fuel depots, military power plants, communication hubs at underground command centers. Ang operasyon ay napakabilis na tila walang oras ang kabilang pani upang makapag-isip. Bandang 5:30 ngang madaling araw, ang unang haligi ngang usok ay tumaas sa katimugang baybayin. Ang apoy mula sa mga fuel depots ay nangmuhang nga nagdurugong sugat sa lupa. Sa ilang underground commands, ang yanig mula sa bunker booster bombs ay umabot sa malalalim na bahagi ng mga tunnel. Sinubukan nga opisyal na Iranian na makipag-ugnayan sa mga frontline units ngunit ang signal ay putol-putol at walang kwento. Naunawaan ng ilang komandante na hindi na ito normal na labanan. Nahaharap sila sa isang makinarya ng digmaan na sabay-sabay na sumasalakay sa hangin, dagat, lupa at cyberspace. Ang sumasakal sa Iran ay hindi lamang ang mga bomba, kundi ang perpektong koordinasyon ng mga sensors, data, firepower, at bilis nega desisyon. Noong 6:00 umaga, sumikat ang araw sa guhit ng tagpuan ng Gulf. Ang liwanag ay naglantad sa mga nangyari. Mga wasak na radar vehicles sa tabi ng gumuho na mga bunker, mga runway na winarak ng mga steel beasts, at mga military communication lines na putol-putol. Sa loob ng isang US Operation Center, nakita nga opisyal sa screen na mahigit 80% ng integrated air defense ng Iran sa mga mahahalagang lugar ay lumpo na. Isang safe corridor sa himpapawid ang naitatag na. Mula sa mga landing ships, ang mga US Marines ay nagsimula ng mag-check ng kanilang kagamitan. Sa malayo, ang mga expeditionary units ay handa na para sa susunod na yugto. Bagaman hindi paganap na gumuho ang Iran, ang kanilang defensive framework ay nabali na sa unang oras ng digmaan, at iyon ay simula pa lamang. Habang tumataas ang araw, ang mga transport at attack helicopters kasama ang aerial refuelers ng Amerika ay nagsimulang kumilos. Sa dagat, ang formasyon ng mga barkong pandigma ay nagsimulang mag-blockade. Sa langit, ang mga fighters ay patuloy na nagpapatrolya upang matiyak na walang kontra-atake ang magaganap. Sa mga field commands, ang mga pulang ero sa mapa ay nagsimulang itulak ng malalim sa loob ng Iran. Hindi gusto ngang Washington ngang mahabang digmaan. Gusto nila ngang isang dago na magpapasinda sa rehiyon upang walang oras ang kawawe na mag-organisa ngang sistemadong paglaban. Bandang 7:00 umaga, ang nga natitirang sundalong Iranian sa baybayin ay nagsimulang makakita ngang mga puting bakas ng usok mula sa dagat, nakarinig nga makina sa itaas, at naramdaman ang yani ng lupa mula sa mga pagsabok sa kanilang likuran. Hindi na kailangang ipaliwanag kung ano ang darating. Isang malawakang digmaan ang tunay na nagsimula, at ang kanilang bansa ay katatapos lang dumaan sa pinakamadugong unang oras sa modernong kasaysayan nito. Matapos ang unang oras na iyon, ang layunin ng US military ay hindi na lang ang bulagin ang i-defense. Ang susunod na yugto ay sinimulan agad na nakatuon sa dagat at sa mamapanganib na baybayin sa kahabaan ng Strait of Hormuz.
Kung sa loob ng maraming dekada ay itinuring itong life or death valve ng global energy sa umagang iyon. Naging larangan ito kung saan determinadong sinakal ng Washington ang naval counterattack capability ng Tehran. Sa labas ng dagat, ang USS Gerald R. Ford Strike Group ay nasa ideal firing position. Ang mga Arleigh-Burke-class destroyers at Ticonderoga-class cruisers ay bumuo ng isang air at anti-ship shield na hindi mapasok. Mula sa command bridge, binantayan ng mga opisyal ang data mula sa satellites, AWACS, at maritime patrol aircraft. Bawat malit na galaw sa tubig o pag-init ng makina sa mga malit na vin o hanggat ay agad na lumalabas sa tactical screen. Sa panig ng Iran, matapos ang matitinding dago bago bukang liwewe, alam nga naval commanders na kakaunti na lang ang kanilang papipilian. Ang mga malalaking barkong pandigma ay naging madaling target at ang mga naval bases ay nasusunog. Ang komunikasyon sa pagitan NG Navy, IRGJ at Coastal Missile Units ay putol-putol. Sa sitwasyong ito, inilabas na Tehran ang kanilang pinakapamilyar at pinakamapanganib na baraha, ang swarm tactics gamit ang mga armadong speedboat. Mula sa mga nakatagong bas malapit sa Bandar Abbas at sa mga camouflaged sea caves, daan-daang speedboats ang sumugod sa dagat. Mabilis sila, maliksi, at mahirap tamaan kung mabagal ang reaksyon ng kawe. Ang ilan ay may anti-ship missiles, ang iba naman ay may heavy machine guns, rockets o mga suicide combat teams na sinanay na lumapit sa pinakamalapit na distansya. Ang planong Iran ay gumamit ng dami at bilis upang lumikha ng kaguluhan, pilitin ang US fleet na hatiin ang kanilang firepower at maganap ng butas para sa kontra-atake. Ngunit handa ang Amerika sa kickban na ito. Sa sandaling uminit ang mga makina sa pampang, natukoy na agad ng US Reconnaissance ang kakaibang pagbabago ng temperatura. Sa deck ng barko, ang tactical sirens ay hindi tumuno ng may panik. Ang lahat ay nangyari sa paraang malamig at tila malupit. Ang bawat pares ng attack helicopter na AH-64 Apache at ang subhunting patrol helicopter na MH-60RC Hawk Romeo ay isa-isang lumipad. Sa mas mataas na bahagi, ang naka-standby na fighter jets ay bumabang altitude. Lumilipat mula sa mapanakot na posisyon patungo sa posisyon ng paglipol. Ang ibabaw na dagat na dati tahimik ay biglang winarak ng tunog ng mga propeller, ng mga jet engine, at ng mga bugso na apoy mula sa mga guided missiles. Sa infrared observation screen, ang bawat kumpol ng mga Iranian speedboat ay lumitaw bilang makakapal na tuldo ng liwanag na sumusugot sa armada ng Amerika. Sila ay tumatakbo ng paliko-liko, sinusubukang ilihis ang direksyon, ibahin ang anggulo, at gamitin ang refleksyon ng liwanag sa tubig pati na ang mga natitirang electronic interference zones upang itago ang kanilang paglapit. Ngunit ang lahat ng pagsisikap na iyon ay nagmukha lamang silang maliliit na hayop na kinupkop ngang isang kawan ng mga mula sa apat na panig. Ang unang bugsong putok ay nagmula sa mga helicopter ng Amerika. Ang nga Hellfire missiles ay isa-isang bumulusok na may nakapangingilabot na katumpakan. Isang Iranian speedboat na nangunguna sa formasyon ay biglang sumabok. Ang katawan ng barko ay nahati sa dalawa at nagliyap na parang sulo sa gitna ng tubig. Ang pangalawa, habang pilit na umiwa sa labig unang barko, ay tinamaan ni automatic cannon fire. Ang unahan nito ay tumalsik paitas bago tuluyang bumaon sa dagat. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang unang bugso, ang Iranian assault team, ay nakapira-piraso, ngunit ang nga nasa likuran ay patuloy pa ring sumusugot na tila wala ng urungan. Alam na mga Iranian na kung sila ay tatalikot ng maaga, ang naval counterattack ay ganap na guguho. Ngunit kung sila ay magpapatuloy, parang inilalagay nila ang kanilang nga sarili sa isang bahay katayan. Maraming barko ang nagpabilis ng husto, dumaan sa mga haligi ng tubig at naglalaglagang nagliliyap na piraso ang bakal sa paligid. Ang ilang combat units ay sumubo na magpalipat ng missiles mula sa mas malayo kaysa sa inaasahan sa pag-asang makalihaman lang kalituhan sa defense network ng Amerika. Gayunpaman, ang multi-layered defense system ng armada ay nagsimula ng gumana sa buong kapasidad. Mula sa mga dek ng mga American destroyers, ang mga interceptor missile ay lumisan sa Berfong launchers, na gumuguhit ng mga puting usok na nagkukrus sa langit ng umaga. Ang data processing system, sa bilis na nakakahilo, ay nag-uri sa bawat banta, nagakalkula ng flight path, prioridad, target, at natatalaga ng huwalek.
firepower nang halos walang delay. Ang mga target na nakalusot sa long-range interception ay agad na tinatapos ng mga naval guns, medium-range missiles, o ang mga fighter jet Citas. Sa pananaw ng Iranian Navy, ang armada ng Amerika sa oras na ito ay hindi na lamang isang grupo ng mga individual na barko. Ito ay tila isang dambuhalang nilalang na bakal na may daan-daang mata at doso-doso ng braso na sabay-sabay na tumutugon sa bawat atake. Samantala, sa ilalim ng tubig, isang panibagong pangangaso ang nagaganap sa ganap na katahimikan. Ilang araw na ang nakalipas, ang mga Virginia-class attack submarines ng Amerika ay lihim ng lumapit at nagmanman sa mga labasan at pasukan ng mga Iranian submarine bases. Nang ang mga Iranian Kilo-class submarines ay sumubo na lumisan sa gitna ng naputol na komunikasyon sa paasang makalusot sa malalim na bahagi ng dagat para sa isang sorpresang ambush, mabilis silang nahulog sa bita ng nga pinakamodernong sonar system sa mundo. Walang naganap na mahabang habulan, walang oras para sa mga Iranian captains na ilatag ang kanilang plano. Ang mga 48 torpedos ay pinakawalan sa madilim na kailaliman nga dagat, tahimik at nakamamatay. Ang mapurol na pagsabo ay umaling-aungaw sa ilalim ng tubig at pagkatapos ay muling lumubog ang lahat sa katahimikan na tila ba nilamon ng karagatan ang lahat ng nangyari. Magtatanghali na nang ang ibabaw ng dagat ng Hormuz ay maging isang kakaibang espasyo kung saan ang amoy ng suno na langis, pulbura at alat ay naghalo sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Maraming haligingay itim na usok ang tumataas mula sa mga lugar na nagsilbing labingam nga barko at tanda ng katapusan ng nga desperadong kontraatake. Sa ngam nga barko ng Amerika, ang nga crew ay patuloy na kumikilos ayon sa tamang proseso ng pagkakarga ng bala, pag-check ng radar, papalamik ng berfong, papapalit ng shift, at paglilipat ng data. Walang sinumang nadiriwang ng malakas. Alam nilang malayo pa bago matapos ang kampanya. Ngunit alam nila ang isang mas mahalagang bagay. Ang Iranian Navy ay naitaboy na mula sa kakayahang mag-organisa ang isang makabuluhang kontra-atake. Mula sa baybayin, ang mga natitirang anti-ship missile batteries ay sumusubok pang maghanap ng huling pagkakataon. Ilang misil ang pinakawalan sa isang galit na pagsisikap, hinihiwa ang dagat patungo sa American Carrier Group. Subalit, paglitaw pa lamang nila sa tactical screen, tumugon na ang panig ng Amerika sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga interceptor missiles. Ang mga electronic decoys ay inilatag. Ilang fighter jets ang sumugod pababa upang tapusin ang mga emission sources sa baybayin. Sa loob lamang ng ilang maikling minuto, ang pagsisikap na iyon ay napatay din. Sa tanghali nga araw na iyon, ang Strait of Hormuz ay hindi na isang disputed zone sa tunay na kahulugan nito. Ito ay naging isang koridor na binabantayan, nakablokade, at mahigpit na kontrolado ng lakas ng US Navy. Ang mga minesweepers ay nagsimula nang ipakalat upang maghanap ng mga sea mines na lihim na inilatak ng Iran bilang huling harang. Ngunit ang napakahalagang maritime route ay nakalok na. Wala ng Iranian ship ang may kakayahang malayang kumilos. Wala ng malaking kontra-atake ang may kondisyon pang mabuo sa dagat. Para sa Washington, hindi lamang ito isang taktikal na tagumpay. Ang pagkontrol sa Hormuz ay nangangahulugan ng pahawa sa energy throat ng rehiyon na napapadala ng isang napakalakas na estratehikong mensahe sa buong Middle East at sa mga superpower na namamasid mula sa malayo. Sino ang kumokontrol sa kipot na ito? Ang taong iyon ay hindi lamang kumokontrol sa military pulse ng Iran, kundi humahawak din sa oil artery ng buong mundo. Sa mga emergency meeting room sa iba't ibang kabisera, ang mga screen ay patuloy na nagpapakita ng mga imahe ng mga American warships na kumikilos sa gitna ng usok, mga nagliliyab na Iranian speedboats, mga haligi ng tubig pagkatapos ng mga interception, at ang mga bahagi ng dagat na nakalok gamit ang bakal. Walang nagsasalita ng malakas. Ngunit alam ngang lahat na sa loop ngang wala pang kalahating araw, ang naval defense ng Iran ay nabali sa pinaka-critical na bahagi nito. Mula sa komendek ng carrier na USS Gerald R. Ford, isang opisyal ang tumingin sa malabong guhit ng tagpuan sa panig ng Iran. Sa ibabaw ng dagat, ang mga blockade rings ay lalong humihigpit bawat oras. Sa himpapawid, ang mga fighter jets ay patuloy na nagpapalitan sa pagpapatrolya. Sa ilalim ng tubig, ang mga American submarines ay patuloy na nag-abang sa katahimikan. At sa likod ng buong pader na bakal na iyon,
Isang panibagong yugto ng digmaan ang binubuksan. Sapakat nang ang dagat ay nakalo at ang langit ay naangkin na, ang lupngang bansa ng Iran ang susunod na makararanas ng buong baksi ng unos. Mula sa sandaling ang Strait of Hormuz ay nahulog sa blockade, isang malamig na katotohanan ang bumulaga sa Iranian Komen, kung hindi nila mababawi ang langit, ang lahat ng pagsisikap sa depensa sa lupa at dagat ay unti-unti ring madudurog. Sa modernong digmaan, ang airspace ay hindi lamang espasyo para sa paggalaw ng maeroplano, ito ang huling bubong ng isang bansa. Kapag ang bubong na iyon ay nawasak, ang lahat ng base, bawat supply convoy, bawat ruta ng pag-urong, bawat command post, bawat tulay, bawat munition depot, at lahat ng infantry unit sa lupa ay lantat na parang matarget sa gitna ng isang firing range. Dahil dito, sa huling bahagi ng Mayo 30, itinuan ng Iran ang kanilang mga pinaka-elite na Air Force at Mobile Air Defense Unit sa labanan. Sa mga base sa Shiraz, Isfahan, at ilang makeshift airfields na inihanda para sa digmaan, ang mga Iranian pilots ay nakatanggap ng utos para sa emergency takeoff. Marami sa kanila ang hindi natulog buong magdamag, kailangan nilang iwasan ang sunod-sunod na one-kick airstrikes habang naghihintay ng signal mula sa mga command posts na madalas napuputol. Ngunit nang dumating ang huling utos, walang nagalinlangan. Alam nilang manipis ang pagkakataong mabuhay. Gayunpaman, kung hindi sila lilipad, ang airspace ng Iran ay ganap na mapupunta sa kawe. Ang nga lumang F-14 Tomcat, mga pamana mula sa panahon Cold War, ay muling inilabas sa runway kasama ang ugong ng kanilang mabibigat na makina. Katabi nila ang mga MiG-29 ng Revolutionary Guard at ilang pang-eroplanong may kakayahan pang lumaban. Sa kabila nga maraming taon ng mahirap na maintenance dahil sa mga embargo at kakulangan sa piyesa, sila pa rin ang huling simbolo ng Iranian military pride sa langit. Ang mga piloto ay umakyat sa cockpit, ibinaba ang canopy, sinuri ang control panel, at naghintay sa sandaling kailangang sumugot upang harapin ang mga war machines na nagmula sa hinaharap. Nang ang mga Iranian fighters ay nagsimulang gumulong, ang langit sa itaas nila ay minamanmanan na mula sa malayo. Ang mga American AWACS Airborne Early Warning and Control Planes ay naka-istasyon sa labas ng danger zone, patuloy na tinitingnan ang bawat malit na galaw sa airspace. Sa mas mataas na bahagi, ang mga F-22 Raptor ay tahimik na nagbabantay na parang mga invisible assassins. Sa ibaba, ang mga F-35 Lightning II ay nagsisilbing flying data centers. Tinitipon ang lahat ng impormasyon sa larangan ng digmaan, ibinabahagi ang target, at maayos na pinangangasiwaan ang huwalag firepower. Para sa mga Amerikano, hindi lamang ito isang dogfight. Ito ay isang kampanya upang burahin ang pangalan ng kaway mula sa langit. Sinubukan nga Iranian pilots na gamitin ang mapanganib na bulubunduking lupain, lumilipat ng mababa at dumidikit sa gilid ng mga bundok sa paasang mabawasan ang pagkakataong matukoy. Ang ilang grupo ay nakbala ng ambush tactics, naghihintay na pumasok ng malalim ang kaway bago gumanti sa mas malapit na distansya. Ngunit ang lahat ng bala na iyon ay tumama sa isang hindi nakikitang pader. Nakita na silang Amerika ng napakaaga. Mula sa distansyang blanco pa ang screen sa loop ng Iranian cockpit, ang mga long-range air-to-air missiles ay pinakawalan na sa tuyo at mainit na langit ng katimugang Iran. Ang manipis na bakas na usok ay humaharurot sa nakapangingilabot na bilis. Isang F-14, habang itinataas ang altitude upang maganap ang target, ay tinamaan sa gitna ang katawan, sumabog, at nahulog bilang nagliliyap ng mga piraso. Isang mikhusong kilansang sumubok na mabilis na lumiko patungo sa mga bundok, naglalabas ng mga heat flares at desperadong umiwas. Ngunit ang pangalawang misil ay nanatiling nakadikit na parang kutsilyong may sariling isip. Winara nito ang buntot at ginawang isang bolang apoy ang buong eroplano na gumuhit sa langit. Ang labanan ay hindi naganap gaya ng mga malamat na dogfights na nababasa ng mga piloto sa mga libro. Walang pagkakataong makita ang kalaban, walang manakakamanghang maniobra para makakuha ng bentahe sa pamamagitan ng galing sa pagpipiloto, mayroon lamang distansya, data, at kamatayan na dumarating bago pa maunawaan ng biktima kung bakit siya tinamaan. Habang ang mga Iranian fighters ay hinahanting sa langit, ang susunod na yuktong ang paglipol ay nagsimulang bumagsak sa mismong lugar kung saan sila nagmula. Ang mga B-1B Lancer strategic bombers ng Amerika na ginaguwardiyahan ng mga F-15E Strike Eagle
ay pumasok sa mga lugar na nalinis na mula sa karamihan ng air defense threats. Mula sa ligtas na task, nagbuhos sila ng mga precision-guided bombs sa mga runway, fuel depots, aircraft bunkers at mga reinforced hangars. Sa isang malaking airbase, isang bomba ang tumama sa dulong runway sa mismong sandaling magpapabilis ang isang Iranian fighter jet na lumikhang isang dambuhalang crater. Ang eroplano ay napilitang ma-break ng bigla, sumatsat sa matigas na lupa sa labas, at nagliyab. Sa aircraft storage area sa malapit, sunod-sunod na secondary explosions ang lumitaw nang sumabog ang mga nakaimbak na munisyon at krudo. Hindi na mamadali ang US Air Force. Sila ay umaatake ayon sa isang malamig na kalkuladong pagkakasunod-sunod. Una ay ang paglumpo sa surveillance capability, pagkatapos ay ang pagbali sa kakayahang lumipat, bago tuluyang sirain ang nga imbakan, maintenance infrastructure, command post, supply lines, at ang mga air defense units na nagbabantay sa base. Ang bawat bugso na atake ay sinusundan agad bago pa man humupa ang nauna. Ang layunin ay hindi lamang sumira. Ang layunin ay lumikha nga pakiramdam na kahit saan, at anuman ang oras, kaya silang makita at sakta ng Amerika, hindi na natiling tahimik ang Iran. Ang nga natitirang mobile air defense systems gayang Bafar 373 at ilang medium-range systems ay inutusang palaging magpalit ng posisyon. Ang nga combat cruise ay sumubo na paputol-putol na buksan at isara ang radar upang mabawasan ang tsansang matukoy bago mabilis na magpaputo at umurong. May mga sandaling mula sa mga dalisdis ng bundok o sa gilid ng mga industrial zones. Ang maapoy nga air defense ay pumailan lang sa langit na parang mga huling sibat ng isang nagihingalong sistema. Ilang piloto nga Amerika ang kinailangang umiwas sa mga misil at ilang ataka ang kailangang baguhin ang direksyon, ngunit ang maiyon ay maliliit, nagasgas lamang sa dambuhalang makinarya na operasyon na inihanda para sa kikban senaryo na ito sa loob ng maraming taon. Sa sandaling ang mga Iranian radar receivers ay magpadala ng signal, ang mga American Suppression of Enemy Air Defenses, SED, aircraft ay agad na tutukoy at ililipat ang target sa mga anti-radiation missiles. Ang nga AGM-88 HARM ay dumating na parang mga hayop na naghahanap nga amoy. Tinatamaan ang mismong emission source at dinuduro ang posisyon sa loop lamang ng isang sandali. Kasabay nito, ang mga drones at airborne sensors ay patuloy na nag-iskan upang matukoy ang mga berfong nakakalipat lang. Ang digmaan ay naging isang laro ng kamatayan kung saan ang pagbubukas ng radar ay nangangahulugan din ng pagpirma sa sariling hatol ng kamatayan. Pagdating ng maagang hapon, ang langit ng Iran ay nakpakita ngang isang eksenang maganda ngunit nakapangingilabot. Ang maulap ngang itim na usok mula sa mga airbases ay hinahabaan ng hangin at nagiging kulay abong maguhit. Sa pagitan nila ay ang mabakas ng ma-interception. Isang haligi ng apoy mula sa sumabog na eroplano, isang bakas ng usok ng misil na hindi pa napapawi, at isang nagliliyap na piraso ang bakal na nahuhulog sa paanan ng bundok. Sa lupa, ang nga bumbero at rescue units ay sumusubok na lumapit sa nga bombing areas unit. Patuloy silang nahaharangan ng mababala tungkol sa nga bagong atake. Maraming airbases ang nagsimulang magmukhang mga tumpok ng bakal sa halip na mga lugar na maari pang gamitin sa labanan. Sinusubukan pa rin ng mga Iranian commanders na panatilihin ang imahe na ang Air Force ay hindi pa ganap na nadudurog. Ilang eroplano ang inutusang magtago sa mga underground hangars o dinala sa mga highways na ginagamit bilang makeshift runways. Ilang piloto ang itinira para sa posibleng kontra-atake sa ibang pagkakataon. Ngunit sa katotohanan, ang inisyatiba ay wala na sa kanilang makamay. Ang airspace ngayon ay pinaghahalinhinan ng sakupin ng mga American tankers, AWACS, stealth fighters at bombers ng halos walang tigil. Ang langit na dati rin nagsisilbing kalasag ay naging isang firepower corridor na ng kawe. Sa mga screens sa loob ng American Forward Command Headquarters, ang data ay napapakita na ang density na air resistance ay bumababa ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Hindi ito naging dahilan upang sila ay huminto. Sa halip, lalo pang binilisan ang bilis ng pag-atake. Ang Mach C-46 ay patuloy na lumilipat ng kalmado sa ligtas na lugar na kakarga ng krudo sa mga fighter jets upang mapanatili ang mapangibabaw na presensya sa loob ng mahabang oras. Ang pares nga, 22 sa itaas ay nakpapalitan sa paghahanap ng anumang target na huling lilipad.
Ang F-35 ay patuloy na ginagawa ang tungkulin sa pagbabahagi ng data at paggabay sa nga susunod na atake. Sa likod ng lahat, ang mga Binds Bay ay patuloy na nagbabagsak ng mga bomba sa mga natitirang hoops ng Iranian air system. Bandang gitna ng hapon, isang ulat ang ipinadala sa maraming sangay ng militar ng Amerika. Ang Iranian Air Force ay hindi na umiiral bilang isang organisadong combat force sa mga kritikal na lugar. Mayroon pa ring mga individual na eroplano, mayroon pa ring mga watak-watak na air defense positions, mayroon pa ring mga pilotong handang lumipat kung makatatanggap ngang utos, ngunit hindi na sila isang network na kayang mag-coordinate. Wala na silang sapat na espasyo sa runway, radar, data, at command upang bumuo ngang isang tunay na padangang pagtutol. Iyon ang sandali kung kailan ang balansa ngang digmaan ay nagbago sa paraang hindi na mababawi. Sapagat nang ang Iranian Air Force ay nakapira-piraso, ang lupa sa ibaba ay agad na naging lantat. Ang mga transport convoys, armored clusters, field command posts, artillery positions, mobile routes, pati na ang mga infantry units na nagtatago sa likod ng mga daike ay lantad na lahat sa paningin ng kawe. Sa modernong larangan ng digmaan, kung sino ang kumokontrol sa langit, siya ang magpapasya sa hiningaang labanan sa ibaba. Katatamo lang ng Amerika ang karapatang iyon sa pamamagitan ng isang mapangibabaw na operasyong nakaprogram at naisagawa ng halos walang pagkakamali. Nang ang sikat ng araw ay magsimulang dapit hapon sa mabundok at tuyong bukirin, ang mga pagsabo sa langit ay kumonti ng bahagya, ngunit hindi iyon senyales ng pahupang ngang digmaan. Iyon ay sandali lamang ngang paglipat ngang yukto. Sapagkat pagkatapos na mababa ang Air Force at Air Defense Shell ng Iran, isang dambuhalang pinto ang bumukas para sa mga pagsalakay mula sa kanluran at katimugang hangganan. Ang mga American Armored Divisions ay nagsimula ng paandarin ng kanilang mga makina at ang digmaan ay papasok na sa yuktong pinakamalikabok, pinakamaapoy at pinakamabakal. Matapos na ang langit ng Iran ay halos mabura sa operations map, ang digmaan ay pumasok sa ibang anyo mas mabigat, mas magaspang at mas direktang sagupaan kung sa mga unang oras ay kayang maktagongang sumasalakay sa likod ng electronic screen sa estratehikong taas at sa mga tumpa na atake mula sa layong daan-daang kilometro. Simula sa huling bahagi ng Mayo 30, ang sagupaan ay nagsimulang bumaba sa lupa. Dito, ang tunog ng mga bakal na uod, tank trucks, ang tunog ng mga turbine engine, ang tunog ng rockets, at ang hiling ng saklolo mula sa mga unit na naputol ang koneksyon ang magiging pangunahing tunog sa larangan ng digmaan. Sa kahabaan ng kanlurang hangganan mula sa direksyon ng Iraq, ang mga American Mechanized at Armored Units ay sabay-sabay na nagsimulang kumilos. Ang mahahabang linya ng sasakyan sa gitna ng kulay abong dilaw na disyerto, na dati nakatago mula sa long-range surveillance sa loob ng maraming araw, ay hindi na kailangan pang maktago ngayon. Sila ay sumusulong ng may absolutong kumpiyansa bilang isang puwersang nakamit ng bentahe sa himpapawid, dagat, at cyberspace. Nangguna ang mga mechanized reconnaissance units, sinusundan ng mga M2A3 Bradley Infantry Fighting Vehicles, mga M1A2 Abrams tanks, mga highly mobile rocket systems, HIMARS, mga engineering units na nagbubukas ng daan, mga bridge layers, supply vehicles, recovery vehicles, at ang mga logistics convoys na tila walang katapusan. Sa likuran nila, ang mga mobile air defense systems ng Amerika ay nakabuntot din. Tinitiyak na anumang maliit na pagsisikap para sa kontra-atake mula sa langit ay papatayin agad sa simula pa lang. Ang lugar na pinili ng US Command bilang pangunahing aksis ng pagsalakay ay hindi nakataon lamang. Ang Khuzestan Plain, na may lupang mas patak kumpara sa mga malalalim na bahagi ng bansa at may makapal na network ng mga kalsada, tulay, industrial zones, at transportation hubs, ay nagsisilbing estratehikong pinto patungo sa kalobluban ng Iran at lugar kung saan ang armored forces ay maring magamit ang kanilang buong lakas. Kung makukuha ang lugar na ito, hindi lamang mapuputol ang militar na Amerika ang maraming military transport lines ng Iran, kundi makalilikha rin ito ng isang perpektong bandap, springboard, upang bantaan ang nga command center sa likuran. Naunawaan ito ng mabuti ng panig ng Iran. Bagaman ang air defense at air force system ay maluban ng napilay, ang Iranian Army at ang mga unit ng Revolutionary Guard ay hindi pa nawawala.
Nung gabi at madaling araw, sinubukan nilang magtayo ng deep defense lines based sa mga anti-tank trenches, minefields, field artillery positions, mobile anti-tank missile clusters, at ang mga natitirang armored units. Ilang infantry divisions, bagaman bahagyang naputol mula sa higher command, ay nakitayo pa rin nung nga hodblocks sa paligid nung nga mahohologang kalsada patungo sa kapatagan. Sa maraming lugar, ginagamit ng mga sundalong Iranian ang bawat oras upang mahukay pa nga mga fortifications, maglatag ng field communication wires, maglipat ng mamunisyon, at magkalat ng puwersa sa pag-asang mapabagal ang pagsulong ng kawe. Ngunit para sa Amerika, ang pagsalakay sa lupa na ito ay hindi idinisenyo bilang isang bulak na pagsugot. Ito ay direktang resulta ng pagkakaangkin sa langit, pagkakalok sa dagat, at pagkakawasak sa command infrastructure and kaaway. Bago ang bawat pagsulong ng unit, ang mga drones at airborne reconnaissance vehicles ay patuloy na nag-scan. Ang mga rocket artilleries mula sa likuran ay tinatapos muna ang mga Iranian artillery clusters. Ang mga fighter jets sa itaas ay naghahanap ng anumang lilitaw na point of resistance. Ang mga attack helicopters ay lumilipat ng mababa sa kahabaan ng dike, handang tapusin ang mga anti-tank nest o ang mga convoys na sumusubo na lumiko sa gilid. Ang unang sagupaan ay naganap sa isang linya ang depensa sa hangganan na daling-madaling inihanda ang Iran sa lupang isang gabi. Paglitaw pa lamang nga nangungunang Abrams sa gitna ngang manipis na alikabok, isang serye nga anti-tank missile ang agad na pinakawalan mula sa unahan. Ilang guhit ng apoy ang humiwa sa hangin patungo sa formasyon ng mga tangkeng Amerika. Ngunit ang active protection system sa ilang sasakyan ay agad na tumugon. Ang ilang missile ay naitaboy habang nasa himpapawid pa lamang. Ang iba naman ay sumala sa target dahil sa interference at dahil ang combat crew ay napilitang magpaputok sa ilalim ng matinding psikolohikal na pressure. Agad na sumagot ang pangunahing kanyon ng mga tangkeng Amerikano. Ang bawat mapurol na pagsabo ay parang dago ng maso sa lupa. Ang mga fortifications, gun nests, at anti-tank positions ng Iran ay nawarak sa gitna ng mga haligi ng alikabok at apoy. Sa likod ng mga tangke, bumukas ang pinto ng mga Bradley para sa mga mechanized infantry na mabilis na kumalat upang sakupin ang kanal, mabababang fortifications, at mga interseksyon ng kalsada. Ang bawat galaw ay isinagawa sa mataas na bilis, halos mechanical at malamig. Samantala, mula sa malayo, ang nga HIMARS ay patuloy na nagpaulan sa mga koordinatong natukoy lamang ilang minuto ang nakalipas. Sa tuwing magpapaputok ang isang Iranian artillery cluster, ang counter-battery system ng Amerika ay halos agad na sumasagot. Sa larangang iyon, ang huli ng ilang minuto ay masyado nang matagal. Ang sundalong Iranian ay lumaban ng mas matindi kaysa sa inaasahan ng maraming opisyal na Amerikano. Kahit putol ang komunikasyon, walang suporta mula sa Air Force, at pagod ang espiritu matapos ang maraming oras na airstrikes, maraming unit ang nanatiling nakatayo ng matagal. Sa ilang lugar, nagtago sila ng maigi sa malalalim na trenches upang hayaang makalapit ang matangkeng Amerikano bago magpaputok. Ang maliliit na anti-tank teams ay gumapang sa mga industrial buildings at mga kanal upang makahanap nga anggulo sa gilid ng formasyon ng kaway. May mga sasakyang militar nga Amerika na tinamaan at may mga infantry na napindaw ngang ilang 10 minuto dahil sa machine gun at anti-tank fire mula sa iba't ibang direksyon. Ngunit ang problema ngang Iran ay hindi nila kayang panatilihin ang antas ng paglaban ng matagal. Sa tuwing malalantad ang kanilang posisyon, agad na lumilitaw sa itaas ang Apache helicopter o matumpa na bomba at kanyon. Sa isang lugar na may makapal na minefield na inilatag ng Iran upang harangan ang pangunahing kalsada, sumulong ang American engineering vehicle sa ilalim ng tabing ng usok. Pinakawalan ang mga pampasabo upang mabukas ng daan at sunod-sunod na pagsabok ang yumanik sa lupa. Sa loob lamang ng ilang minuto, isang sapat na malawak na danan. Para sa mga tangke at infantry vehicles ang nalikha sa gitna ng minefield na dapat sana ay magpapatigil sa kaway ng maraming oras. Sa panig ng Iran, ilang unit ang nakbala na samantalahin ang sandaling ng pagbubukas ng daan ng mga Amerikano upang malunsat ng armored counter-attack. Ang Tubulo 2 na may kakayahan pang kumilos ay nagsimulang sumugod, ngunit hinarap nila ang bagay na pinakakinatatakutan nila. Ang Abrams ay nagpaputok mula sa distansyang kung saan ang bentahe sa sensors at fire control.
ay nakpabago sa labanan tungo sa pagiging dahadong Iran. Ang bawat tangke ng Iran ay nagliyap sa tuyong lupa, nag-iwan ng mahaligi ng itim na usok sa mainit na hangin. Pagdating ng magang hapon, ang unang linyang depensa ng Iran ay nabutas na sa maraming bahagi. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay hindi nasa lokal na barilan, kundi sa kakayahang panatilihin ang bilis ng pag-atake. Ang panig ng Amerika ay patuloy na sumusulong, humihinto, nagpapaputok, nag-organisa muli, nagkakarga ng krudo at bala, at muling sumusulong na parang isang makinang nakaprogram. Sa kabaliktaran, ang panig ng Iran bawat oras na lumilipas ay nawawalan ng sasakyan, komunikasyon, kadaliang kumilos, at tiwala na may darating na reinforcement upang takpan ang butas sa unahan. Sa isang estratehikong sangandaan patungo sa direksyon ng Ahvaz, naging partikular na matindi ang labanan. Alam ng Iran na kung mawawala ang puntong ito, ang buong pinto patungo sa kapatagan ay ganap na bubukas. Ipinadala nila rito ang lahat ng natitira. Infantry fighting vehicles, artilleries, rocket launchers, at mga reserve infantry units pati anti-tank teams. Sa loob ng maraming oras, ang lugar na iyon ay naging isang mazengang pulang alikabok, kulay abong usok, at mga wasak na bakal. Ngunit muling nanaig ang bentahe ng Amerika sa battlefield information. Mula sa real-time reconnaissance data, ang mga atake ay itinuan sa mga transport points, assembly areas, at field command posts sa likod ng depensa. Nang mababa ang suporta sa likod, agad na nanghina ang unahan ng Iran. Dapit hapon na nang ang sikat ng araw ay humaba ang anino ng mga convoy sa bita-bita na lupa. At ang mga American logistics units ay nakapasok na ng malalim sa hangganan upang maktayo ng mga refueling points, field repair shops, at pansamantalang munisyon depo. Ito ang imaheng nagdulot ng pangingilabot sa mga taga-masid, higit pa sa mga bumabagsak na bomba. Dahil ipinapakita nito na ang Washington ay hindi lamang naglulunsad ng limitadong parusa. Binubuo nila ang balangkas para sa isang malalim na pagsalakay na may sapat na logistics at kakayahang magtagal kung kinakailangan. Lumalalim ang gabi sa Khuzestan ngunit hindi nakdilim ang larangan ng digmaan. Ang liwanag mula sa Flores, makina mga pagsabog na patuloy na nagliliyab, at mga night vision devices ay nagmukhang isang walang katapusang pulang dapit hapon sa buong lugar. Ang mga unit ng Iran na naitaboy ay nagsimulang umurong sa mga linyang nasa likuran upang subukang mag-organisa muli sa paligid ng mga kalsada at mababang bundok. Ang panik ng Amerika, matapos ang isang araw ng tuloy-tuloy na pagsalakay, ay nakalihang isang malawak na buffer zone sa loob ng teritoryo ng Iran. Hindi lamang ito isang taktikal na pagsulong. Ito ay senyales na ang pinto patungo sa mga pangunahing sentro ay nakabukas na. Sa mapang digmaan, ang nga pulang palasong Amerika ay hindi na nasa labas ng hangganan. Sila ay nakabaon na ng malalim sa lupain ng Iran, nakatutok sa mas malalaking sentro. Ang digmaan ay hindi na lamang kwento ang hangganan kundi magiging labanan sa pagitan ng isang dambuhalang expeditionary machine at engem gahuling labing ang isang sistemang itinutulak sa bingit ang pagbagsak. Nang ang Mayo 30 ay dumaan patungo sa gabi, ang mapangang depensa ng Iran ay hindi na isang buong sistema. Ito ay nahati na sa watak-watak na bahagi, ang bawat isa ay nakukumpol sa paligid ng isang command center, kalsada, natitirang fuel depot o isang bundok na maaring gamiting pansamantalang kalasag. Ang lahat ng itinayo sa loob ng maraming taon bilang balangkas laban sa modernong digmaan ay nadurog sa loob lamang ng wala pang 3 araw ng mabilis na operasyon. Ngunit para sa Washington, hindi pa ito sapat. Hindi lang nila nais pahinay ng Iran, nais nilang tapusin ang digmaan sa pamamagitan ng isang simboliko at estratehikong dago. Isang dago na sapat na lakas upang maunawaan ng lahat ng sentro ng kapangyarihan sa Tehran na tapos na ang kanilang oras. Ang focus ng operasyon ay itinuan sa 2 lugar. Ang Zagros Mountains kung saan naroon ang maraming underground command facilities at deep communication lines. At ang labas ng Tehran kung saan ang mahuling command centers ay sumusubo pang panatilihing buo ang makinarya ng digmaan. Alam na alam ng American commanders na kung hihinto lamang sila sa pakontrol sa lupa nang hindi winawasa ang command capability ng KW, ang Dakhman ay maaaring humaba sa isang Syria na watak-watak na paktutol at desperadong kontra-ataka. Kaya naman, ang huling yukto ay idinisenyo upang putulin ang natitirang nerbiyos ng Iran. Sa mga airfields at aircraft carriers ng Amerika,
Ang paghahanda para sa bagong bagso nga atake ay tahimik ngunit mabilis. Ang mga B-2 Spirit ay muling isinama sa operasyon. Kasama rin ang mga B-52 Stratofortress na may dalang dambuhalang karga ng pampasabog pati na ang mga fighter escorts at electronic suppression planes na handang magbukas ng daan. Ang nga combat unit sa oras na ito ay hindi na naghahana ng bentahe dahil hawa na nila ito. Ang misyon ngayon ay gawing pinal na resulta ang bentaheng iyon nang hindi binibigyan ang kaway ng anumang pagkakataon na makabangon. Ang mahuling oras bago ang final na dago ay dumaan sa isang atmosperang nakabibingi ang bigat. Sa maraming field command centers, ang mga electronic maps ay patuloy na nawawalan ng signal bago muling lumitaw, at ang mga naputol na linya ng komunikasyon ay pilit na dinudugtong muli. Tila isang naghihingalong katawan na pinipilit panatilihin ang huling tibok ng puso. Maraming Iranian generals ang napilitang lumipat sa pagitan ng mga temporary bunkers, palaging binabago ang posisyon upang hindi malokit. Ngunit alam nilang lahat ng mapuwang sa mapa ay hindi lamang teknikal na aberya. Ito ay senyales ng pagkakawata-wata. Ang mga dibisyon sa unahan ay alinman sa hindi na sumasagot o sumasagot gamit ang wata-wata na ulat tungkol sa kaswalidad, kakulangan sa bala, at pagkawala ng direksyon. Ang panimulang dagok para sa yugtoeng pagtapos ay nagsimula sa payanig mula sa ilalim ng lupa, mula sa mataas na altitude. Ang mga heavy bunker buster bombs ay pinakawalan patungo sa mga underground facilities na nasa ilalim ngang makapal na bato. Hindi gaya ng nga pagsabok sa ibabaw na lupa na lumilihan ng dambuhalang bolang apoy. Ang nga atakeng ito ay may tahimik ngunit mas nakapangingilabot na bagsik. Bumaon sila sa semento at bato bago sumabok sa loop nga ni struktura na naging sanhi ng pagguho nga pasilyo, pagkaputol ng kuryente, at pagkawasa ng communication centers na ginawang nga kabaong ang nga bunkers na dati ay itinuturing na hindi magigiba. Ang labas ng Tehran ay niyanig ng sunod-sunod na parang lindol. Sa ilang lugar, lumubog ang lupa at lumikha ng mga malalaking crater. Ang nga huling military communication stations ay sumubok maglabas ng utos, ngunit ang sagot na lamang ay static o wata-wata na salita mula sa mga unit na nawalan ng maraming tauhan. Habang lumalalim ang gabi, ang Iranian Command ay tila isang katawan na unti-anting pinuputulan ng nerbiyos hanggang sa ang makamay, paa at tinik ay hindi nakabilang sa isang utak. Samantala, sa mga kalsadang patungo, sa kabisera at mga estratehikong hubs, ang nga natitirang Iranian armored at mechanized units ay inutusang bumuo ng huling harang. Sa ilang posisyon, gumamit ang mga sundalong Iranian ng mga truck, wasak na armor vehicles, containers at semento upang gawing barikada. Ang mga anti-tank teams ay nag-abang sa mga guho sa ilalim ng mga industrial roofs at dike. Alam ngang hat na kung mas papasok pa ang Amerika, ito na ang mahuling oras na maari silang lumaban sa isang organisadong formasyon. Ngunit ang panig ng Amerika ay walang bala pumasok sa mahabang urban warfare. Natuto na sila mula sa mga nakaraang digmaan tungkol sa halaga ng pagkakabaon sa mga kalsada ng lungsod. Sa halip na magpadala agad ng infantry sa gitna ng depensa, ipinagpatuloy nila ang paggamit ng long-range firepower na sinamahan ng real-time data. Ang 10 Thunderbolt 2 na itinuturing na scalpel para sa matitigas na target sa lupa ay nagsimulang pumasok sa labanan. Sila ay lumipat ng mas mababa at mas direktang kumilos kaysa sa mga strategic bombers. Kapag ang Iranian armored clusters ay nalantad, ang tunok ng 30mm cannon ng A-10 ay humihiwa sa hangin, isang nakapangingilabot na tunok na mahirap malimutan. Sa mga kalsadang patungo sa silangan, ilang tangke at military transport vehicles ng Iran ang sunod-sunod na nagliyap na lumiha ng nga haligi ng usok na nagsilbing mga tanda ng huling yugto ng pagtutol. Kasabay nito, ang mga American fighters ay patuloy na naghahanap ng mga mobile targets. Isang supply convoy na sumubok dumaan sa semi-desert area dapit hapon ay mabilis na natukoy ng infrared sensors. Ilang minuto ang lumipas, ang tumpa na atake ay bumagsak na nagdulot ng mahabang linyang apoy. Sa isa pang transportation hub, isang field artillery cluster na kapaputok pa lamang ay agad na binura ng rockets at guided bombs bago pa sila makalipat ng posisyon. Wala nang ligtas na espasyo para sa Iran upang muling bawin ang kanilang hanay. Sa Persian Gulf, ang Fifth Fleet ng Amerika ay ganap na naisara ang estratehikong harang.
Ang Strait of Hormuz ay nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga warships at patrol planes. Hindi lamang kinokontrol ng mga barko na Amerika ang military movement, kundi nagpapadala rin sila ng malinaw na mensahe sa mundo na hawa na ng Washington ang gripo ng rehiyon. Hindi na lamang ito tagumpay sa field, ito ay ang pagdikta sa energy security, kalayaan sa nabigasyon, at estratehikong kayusan ng buong Middle East. Pagdating ng gabi ng Mayo 30, ang mga huling ulat mula sa battlefield ay nagpapakita na maraming defense areas ng Iran ang nagawatak-watak na. Sa kung saan-saan ay mayroon pa ring maliliit na unit na lumalaban hanggang sa huling bala. Mayroon pa ring mga artillery crews, anti-tank teams, at mga grupo mula sa Revolutionary Guard na umurong sa mga bundok o industrial zones upang mahanap ng pagkakataong lumaban. Ngunit sa kabuuan, ang organisadong makinarya ng digmaan ng Iran ay wala na sa orihinal nitong anyo. Wala na silang kakayahang makmando ng makakaisa, wala nang sapat na bentahe sa teritoryo, at wala nang oras upang mag-organisa muli sa ilalim ng ulan ng bakal at apoy na hindi tumitigil sa pagbagsak. Sa mga pandaidigang balita, ang nga imaheng na mumula sa battlefield ay lalong nagiging nakatitih bawat oras. Mga paliparang puno ngang suno na eroplano, mga naval bases na nababalot ng usok, mga hanay nga mga bihag na tahimik na naglalakat sa pagitan ng mga guardia, mga industrial areas na naging baluktot na bakal na lamang, mga highways na puno ng butas mula sa bomba at mga lupain na dati ay military bases na ngayon ay mga guho na lamang. Maraming tagamasid ang nagtatalo pa rin kung ito na ba ang dulo o simula lamang ng isang bagong panahon ng kawalang kaluwagan, ngunit sa aspetong militar, ang sagot ay malinaw. Nakamit ng Amerika ang malaking bahagi ng kanilang nais sa isang kampanyang kinalkula upang matapos ng mabilis, mapangahas, at nakagugulat. Madaling araw ngang susunod na araw, sa maraming lugar, ang putukan ay nagsimulang kumonti. Hindi dahil may kasunduang pangkapayapaan, kundi dahil maraming kanyon ang wala nang nagpapatakbo, maraming unit ang wala ng supply, at maraming commanders ang wala ng paraan upang mautos sa kanilang matauhan. Isang uri ng di opisyal na ceasefire, marupok at puno nga walang katiyakan, ang nagsimulang mabuo sa ibabaw ng nga guho. Ang mapuwersang Amerikano ay unti-unting lumipat sa katayuan ng pagkontrol, pagsekur ng strategic corridors, at pagprotekta sa maitinuturing nilang mahalagang target, ang maritime routes, energy facilities, transportation hubs, at mga military areas ay napatigil na. Ngunit ang huling natira ay hindi lamang ang mga mapang operasyon na puno nga palaso at kontroladong lugar. Ang natira ay ang pakiramdam na ang Middle East ay sa pilitang itinula sa isang bagong kabanata sa pamamagitan ng absolutong lakas militar. Para sa Washington, ito ay papapatunay na walang puwersa sa rehiyon ang maaring humamon sa multi-domain combat capability ng Amerika nang hindi nagbabayad ng matinding halaga. Para sa mga kakampi ng Amerika, ito ay isang garantiya para sa security umbrella na kanilang inaasahan sa loob ng maraming taon. Para sa mga kalabang nagmamasid mula sa malayo, ito ay isang real-world test para sa 21st century war doctrine na masigasig na binuo ng Amerika. At para sa Iran, ang digmaang iyon ay nag-iwan ng sugat na mas malalim pa sa material na kawalan. Ito ay ang pagguho ngang paniniwala na ang lupain, katatagan, nga missile system, at determinasyong lumaban ay sapat na upang pigilin ang isang makinang pandigma na konektado sa pamamagitan ng nga satellite, sensors, precision firepower, at bilis NG pagdedesisyon. Ang nga bagay na dati ay ipinagmamalaki bilang deterrence belt ng rehiyon ay nabutas, nalok, at nadurok sa loob ng napakaikling panahon. At sa gayon, ang digmaan ay nagtapos hindi sa isang maringal na tratado o sa isang talumpatingang pagkakasundo. Nagtapos ito sa katahimikan nga na nasunok na larangan, sa ugong nga makina ng mga tropang kumokontrol sa lupa, at sa watawat ng nagwagi na lumitaw sa mga matataas na lugar. Ang estratehiya ay nakatitig sa isang lupain na dumaan sa pinakamadilim ng mga araw sa modernong kasaysayan nito. Ang bagong kaayusan na nais ipataw ng Washington ay nabuo mula mismo sa mga guhong iyon. Hindi lahat ay tatanggap dito, hindi lahat ay naniniwalang magtatagal ito. Ngunit sa sandaling iyon, sa larangang iyon, wala nang may lakas na tumanggi na ang kasaysayan ay naisulat gamit ang bakal, apoy,
at isang preemptive campaign na nagpatigil sa hininga ngang buong rehiyon.